Sa detalye ng ating balitaan, kinwestiyon ng dating Press Secretary ng Administrasyong Marcos ang tila pananahimik ng mainstream media sa issue ng PDEA leaks kung saan naugnay si Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng iligal na droga. Narito ang balita ni Jane Cognita. Sa media entity na iba, wala po eh. Wala pong wala pong siguro dahil na rin sa takot na mangyari sa kanila, yun nangyari sa SMNI. Tila nagkakaroon na nga ng chilling effects sa broadcast industry ang ginagawang panggigipit sa SMNI na pinatawan ng indefinite suspension ng National Telecommunications Commission o NTC at panukalang batas para sa kanselasyon ng prangkisa nito na ngayon ay pasado na sa Kamara. Ayon kay dating Press Secretary ng Administrasyong Marcos na si Atty. Trixie Cruz, nakakabingi ang katahimikan ng mainstream media sa isyu ng PDEA leaks kung saan nauugnay sa iligal na droga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong PDEA leaks tumatatak tuloy sa utak ng ating mga mamamayan, partikular na yung nakakakita kung ano yung issue na ito. Tandaan natin parang ito lang po ang mga programa dito sa stasyon na ito, sa network na ito, ang tumatalakay nitong issue na ito. Mabuti merong isang major network na nag-cover ngayon or pinag-uusapan, pero still tumataginting ang katahimikan ng ating media. Tama. Bakit? Kung maaalala, sinabi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP na may malaking epekto sa broadcast industry ang ginawang panggigipit sa SMNI dahil lamang sa pagpuna ng 2 anchor ng istasyon sa travel funds ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Marcos Jr. The matters affecting Sorosug Media Corporation affects the whole broadcast industry. And in fact, the proceeding to cancel his franchise is a historical precedent in broadcast media. The whole proceedings sa Congress at saka sa NTC, medyo nabahala po ang industriya. Parang may sword of Damocles sa ibabaw ng ulo. At sa parlance ng media, nagkaroon ng chilling effect. Tingin naman ni Atty. Cruz, iniiwasang busisiin na mainstream media ang issue dahil tutumbok ito sa health condition ni Marcos Jr. kung mayroon pa ba itong kakayahang pamunuan ang bansa. Kung ang content nitong PDEA leaks ay kailangan ng i-discuss at it goes into the health condition of a leader, magtatanong ang taong bayan nasaan, meron bang competence? Kung long-term use ang pinag-uusapan natin sa illegal na substances, mayroon pa bang capacity to make competent decisions? Maliban sa dating Press Secretary, napansin din ng isa sa mga batikang mamamahayag ang pananahimik ng mainstream media sa issue ng PDEA leaks. Bago pa man magsimula yung committee hearing sa Senado, nag-post nga ako yung bang ANC na pinagmamalaki worldwide ng ABS-CBN magko-cover ba? Yung bang GMA, GTV, 2 istasyon yan magko-cover ba? Yung bang TV5 at saka yung kanilang VHF, UHF television magko-cover ba? Lahat ng yan, sinubaybayan ko, chinek ko isa-isa. Unfortunately, wala, no? Isipin mo, earth-shaking and development, pero none of them are interested. But anyway, okay lang yun kasi diskarte nila yan. Sila naman ang mananagot sa kanilang mga televiewers at saka mga tagapakinig sa radyo. Kasi pag ganyan kalaki, hindi mo kinover, may diferensya yung stasyon mo. Nag-uulat, ito si Jane Cognita, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.